Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Mga gintong kwintas at mamahaling relo binigay bilang giveaway sa mga bisita sa isang kasal. 250 Chinese women nagsuklay ng sabay-sabay. Guinness World Record attempt matagumpay. Tatay na nagpakitang gila sa pagtugtog gamit ang dahon ng mahogany, hinangaan online. Dambuhalang langka sa Davao City, nagpa-wow sa netizens. At BTS member na si RM tiniyak sa fans na magbabalik ang kanilang grupo sa 2025. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, #GivingBack. Sa panahon ngayon, hindi na rin biro ang gastos kung ikaw ay magpapakasal, lalo na kung pangarap nyo ang isang bonggang wedding. Pero ang newlywed sa istoryang ito, hindi lang church wedding at reception ang engrande dahil pati na rin ang mga giveaway o souvenirs para sa kanilang mga bisita, tila hindi ma-reach ang halaga. Walang iba kundi mga gintong kwintas at mamahaling relo. Bakit kaya ito ang napiling ibigay ng bagong kasal sa kanilang mga bisita? Ang kanilang istorya panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Dream Church Wedding at engranding wedding reception. Ito ang natupad ng newlyweds na sina Jermaine at Edison Bondal. Kaya naman ang kanilang mga wedding video at photo nagpa-wow at madaling nag-viral sa social media. Pero ang talagang nakakuha ng atensyon ng mga netizen, hindi ang pagiging engrande ng kanilang kasal, kundi ang mga ipinamigay na souvenirs o giveaways sa mga bisita. Talagang mapapasana all ka na lamang dahil ang inuwing souvenirs ng mga kamag-anak at kaibigang dumalo sa kanilang wedding, walang iba kundi mga 18-karat gold necklace at mga luxury watch o branded na mga relo. Sino ba namang mag-aakala na umattend ka lang ng kasal, nag-uwi ka na ng mga alahas na talaga namang hindi biro ang halaga. Nasa 100 guests ang nakatanggap ng mga mamahaling kwintas at relo. Pagkukwento ng kanilang wedding coordinator na si Aldrich Gohel, request daw ni na Jermaine at Edison sa kanilang mga bisita na wag na silang magbigay ng regalo dahil silang mag-asawa pala ang may sorpresang para sa mga kamag-anak at kaibigan. At ayon sa bagong kasal, ito raw ang naisip nilang ibigay sa kanilang mga bisita dahil paraan daw nila ito para magpasalamat sa lahat ng biyayang dumating sa kanila. Pero hindi raw biro ang naging daan para makuha nila ang tagumpay na tinatamasa nila ngayon. Katunayan, sumali pa nga si Jermaine sa isang sikat na TV show noong 2019 sa pagbabakasakaling mapapanalunan nito ang premyo na kanyang ilalaan para sa kanyang mga gastusin. Bukod pa rito, nagtrabaho pa ito bilang OFW para suportahan ang kanyang pamilya at para matapos ang kanyang pag-aaral. Pero nagsimula ang pag-asenso ni na Jermaine at Edison noong nagsimula sila ng negosyo, ang pagbebenta ng luxury watches. Kaya naman ang kanilang tagumpay ibinabahagi nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ating next viral story, all-natural instruments? Kung ikaw ay nagmula sa probinsya, tiyak ay pamilyar kayo sa mga tugtugan ng matatanda. Halimbawa na lamang ang cha-cha.
Siguro kung maririnig ninyo ang rendition ng lolo na ito mula sa Matalom sa Leyte, paniguradong mapapawaw kayo sa husay niyang tumugtog gamit ang dahon ng mahogany. Nakakamangha, hindi po ba? Pero paano nga ba ito ginawa ni tatay? Alamin natin yan sa trending report ni Liway Abbas. Lahira jud ang talento sa usa ka Bisaya. Pinahanga ng isang lolo mula Matalom, Leyte ang netizens nang ipamalas nito ang kanyang husay sa larangan ng musika. Si Lolo Quirino nagawang iparinig ang kanyang instrumental version ng sikat na awitin ni Dean Martin noong 1954 na Sway, gamit lang naman ang dahon ng mahogany habang kinakaskas ang isa pang instrumentong gawa sa bunot na kung tawagin ay buktot. Musog na satay ha, kay nagpugo ko na si daghangin, kay ijar ko nung hudrop lay huyop. Tingnan mo guys, Money. Ayon sa uploader na si Rading Herona, papunta si Lolo Quirino sa Canigao Island at nang makita niya ito ay nag-request siya ng isang awitin na pwedeng tugtugin. Saad pa niya, nirecord niya ang nakakamanghang performance ni Lolo para maipakita sa madla ang talento na meron siya. Bukod pa riyan, naging hanap buhay na rin ni Lolo ang tumugtog sa mga bahay-bahay at kung saan-saan para kumita ng pera. Marami naman ang hindi napigilang mamangha kay Lolo dahil bibihira lang din ang ganitong klaseng talento, lalo pa kung ang ginamit ay mula pa sa likas na yaman na hindi basta-basta na iugnay sa musika. Sa ating next trending story, dambuhalang langka. Mahilig ka ba sa langka o jackfruit? Tiyak hindi ka lamang matatakam kundi mapapawaw din sa laki ng langka na tampok sa ating trending na kwento. Ang na-harvest kasing langka ng isang farmer at businessman sa Davao City may bigat na 51.22 kilos. Correct! Hindi lang ito basta pahirapang buhatin. Pahirapan ding ubusin sa laki. Halina't silipin yan sa report ni Angelica Cosme. Online ang dambuhalang langka na ito sa Kalinan, Davao City. Sa bigat kasing 51.22 kilos, talaga nga namang agad na pawaw ang mga netizens sa ibinahaging pictures ng farm owner na si Emmanuel Belvis at ng misis nitong si Mary Grace kasama ang pagkalaki-laking prutas. Pag-amin ng negosyante, hindi niya inakalang magba-viral ang naturang post dahil madalas naman daw talaga siyang mag-share online ng mga na-harvest nila. Di na kasi bago kay Emmanuel ang ganitong kalaking langka. Gaya na lamang noong 2009, mayroon silang nasa 40 kg jackfruit, habang 2021 naman noong may bigat na 47 kilo ang langkang kanilang na-harvest. Pero napagtanto na lang daw niyang trending nga talagang naturang post noong may isang netizen na ang nag-comment na nahigitan na raw ng langkang pag-aari nila ang nakasungkit ng Guinness World Records noong 2021 para sa heaviest jackfruit na nagmula sa India. Ang naitala kasi nitong sukat ay 42.72 kilos lamang, habang ang kanila ay higit 51 kilos na ang bigat. Bagamat marami ang napawaw sa dambuhalang langka na ito, ayon sa farm owner, kinukonsidera bilang reject product ang langkang ito. Paliwanag niya dahil kasi sa di pangkaraniwang laki nito ay nababawasan ang sweetness at quality ng naturang langka at kung minsan pa nga'y nagka-crack. Ang suwak na sukat daw talaga ng prutas na ito ay nasa 15 to 25 kilos. Pero syempre, para hindi masayang ay ginagawa nila itong jam, jackfruit chips o kaya na may ibinibenta ang ilan bilang kasamang sangkap sa turon. Sa latest post naman ng mag-asawa, may tumalo agad sa mahigit 51 kilos na trending langka dahil mayroon na silang na-harvest na umabot sa 54.38 kilos. Samantala, ayon sa Everyday Health, ang langka o jackfruit ay mayaman sa vitamin C at isa rin itong good source ng protein, potassium, calcium at iron. Ang trending na kwentong ito talaga nga namang #LangkaAmazing.
Para sa ating next viral story, longest hair combing chain. Para sa ating mga babae, parte na ng pang-araw-araw natin ang pagsusuklay upang magmukhang presentable at maayos ang buhok. Pero sinong mag-aakalang ang simpleng pagsusuklay pala ng sabay-sabay ay makakasungkit ng bagong world record? Opo, tama ho, ang nasa 256 na babaeng ito mula sa China, tinaguri ang longest hair combing chain in the world. Ang nakakamanghang world record, silipin sa trending report ni Mili Borja. Higit 250 kababaihan mula China na may mahabang buhok ang nakapagtala ng bagong Guinness World Record matapos nilang magsama-sama at magsabay-sabay na suklayin ang buhok ng isa't isa. Sila ay kinilala bilang mga Red Yao women sa Huangluo Yao Village na matatagpuan sa Longsheng Autonomous County, Guilin, China. Ang attempt na ito ay ginawa nila upang masungkit ang world record na longest hair combing chain kasabay ng Longji Long Hair Festival ng Yao people sa nasabing lugar. Suot ang kanilang traditional costume. Nagtungo ang mga Red Yao women sa ilog kung saan gaganapin ang sama-samang pagsusuklay. Sa tapat ng ilog, bumuo ang 256 na mga babaeng ito ng human chain at nagsimulang suklayin ang buhok ng mga nasa harap nila gamit ang suklay na gawa sa kahoy. Naging tradisyon na ng mga kababaihan ng Red Yao na pahabain ng kanilang mga buhok at isang beses lamang sila pwedeng magpagupit. Iyon ay kapag tumuntong na ang mga ito sa edad na 18. Ito ay dahil pinaniniwalaan nilang ang mahabang buhok ay sumisimbolo sa mahaba at mayaman na pamumuhay. At para sa trending showbiz balita, good news para sa Philo Armies. Sa anunsyo kasi ni RM ng K-pop group na BTS, magbabalik ang kanilang grupo sa 2025. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Good news para sa BTS Armies! Sa recent Weverse Live kasi ng BTS member na si RM, nagbigay ito ng assurance sa fans na magbabalik ang kanilang grupo sa 2025. You know, eventually, when we get back and reunite together in 2025. Dagdag pa niya, ang pagsabak nila sa solo activities or projects ay tila isang bakasyon lang at magsisilbing importanteng bahagi para sa kanilang muling pagsasama-sama bilang grupo. Even though we're doing our solos on our own, what I'm thinking right now is, these days when I'm doing my solo projects is, what is it? This is just like a vacation to get back to, you know, where I was, which is BTS and ARMY. So, you know, all the solo is just a journey, you know, but it is a very important journey for the chapter 2. But sa ngayon, 2 miyembro na kasi ng BTS ang sumabak sa mandatory military service sa Korea at ito ay sina Jin at J-Hope. Habang nitong Agosto lang, noong kinumpirma na rin ng Big Hit Music na nagsimula na si Suga sa kanyang military enlistment process. Ang K-pop group na BTS, ipinagdiwang ang kanilang 10th anniversary noong June. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng bagong kasal na bongga rin ang kanilang giveaways. O diba, sana all. O di naman kaya ay sana naman na-invite din tayo para nabigyan tayo ng souvenir. O diba? Pero alam naman po natin na kanya-kanya pong estilo diskarte ang mga nagpapakasal. Yung iba mas gugustuhin po nila na simple ang kanilang kasal pero bongga ang giveaways. Yung iba naman ay bongga ang kasal, bongga rin ang giveaways. At marami po dyan ang gusto nila simple ang kasal, simple lang din ang giveaways. O diba?
Pero alam naman po natin na sa mga bagong kasal, ang mga giveaways, ito po ay sign of gratitude nila sa mga mahal nila sa buhay at yung mga sumuporta at syempre nagmahal din sa kanila bilang couple, di ba? It's a way of showing them or thanking them, ayan, sa friendship, sa pagmamahal at sa tulong. Pero hindi naman siguro nasusukat lang ito sa kung gaano kamahal o kung gaano nga kabongga ang mga giveaways, di ba? Ang mahalaga ay yung pinagsamahan at syempre yung mga oras na naging sila po ay naging sandalan ng couple, di ba? O ng bagong kasal. At syempre, sa panahon po ngayon, kayo na pong bahala kung anong gusto nyo. Basta ang mahalaga ay maipakita nyo ang inyong gratitude o pasasalamat sa mga tumulong at malalapit sa inyo, o di ba? At syempre, sa mga kaibigan po natin ng mga netizens, sana huwag naman din pong mainggit o ma-pressure, di ba? Sa nakita po natin o naging trending. Siguro, isipin nyo na lang din po na kanya-kanya po tayo ng diskarte, kanya-kanya po tayo ng trip kung ano man po ang gusto natin sa ating sari-sariling mga kasal. Basta, let's be happy for each other and let's wish and congratulate this loving and beautiful couple. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS, Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyong.